Hello mga inday, mga dudu! Hello mga maninay! Good morning! Good morning, good morning sa inyong lahat for today's video, day! Good morning, mahiwagang araw? O ano na pang oras dun sa inyo ngayon mga maninay? Ngayon is 11 o'clock, pero dahil kanina pa ako gumising, actually, diba? Diba? Hindi mo wala yung actually. Nakainom na din ako ng ating tea, of course. And ngayon is, tawag nito ay, magalaw-galaw na ako. Kanina pa ako mga maninay. Kanina pa ako, unahin ko muna dito kay makuan man dito. Dito yung pinaka-center of the bed, mga maninay. Tapos, naglaban na ako ng mga damit, mga maninay. Naglaban na ako ng mga damit kasi sa uniform ni Dudong, mga maninay, nilabhan ko na para bukas may magamit siya. Kasi kahapon, hinahanap niya yung damit niya. Hindi pala niya nalaban kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo mga maninay, si Dudong yung naglalaban ng uniform niya. And then, kasi hindi ko naman alam mga maninay kung nalabhan na ba or hindi pa. Kasi may mga nakalagay sa pantalon niya. Pero si Dudong talaga yung naglalaba. Wala naman sigurong masama, day. Oy, kung siya yung maglalaba, di ba, mga inday? O, di ba, bumangat agad tayo. Walang masama, mga inday, mga Dudong, kung yung asawa natin yung maglalaba sa, sa mga damit nila. Kasi, di ba, doon sa atin, dapat talaga tayo yung mag-obliga. Kasi, ganito, ganyan. Dito naman, mga maninay, hindi naman palo-palo at saka, kuskusin yung mga damit nila. Ilalagay lang naman dyan sa washing machine. And then, yun na, okay na. Tapos, kaya no problem. Kasi pag ni Dudong mga maninay, pag galing niya sa trabaho, hubad agad, and ilalagay doon sa, sabihin ko na sana sa ref. Kaya lang, ngayon, naglaban ako kasi medyo marami-rami na din mga inday. So, ang araw namin ngayon is maganda yung aming weather station, mga maninay. Okay, may sunlight, mga maninay. Katulad pa rin kahapon. Sana, bukas din mga maninay. Pero mag-i-edit ako. Hindi sana ako mag-film ngayon, mga maninay. Kaya lang, sabi ko, sayang yung araw na hindi tayo magtatrabaho, mga maninay. Kaya, trabaho to the max tayo, film tayo, kahit sinasabihan na tayong paulit-ulit, pero mga maninay, wala kasi tayong, di ba? Ito naman kasi yung reality life namin dito, mga inday. Dito sa loob ng bahay, lalabas, paglalabas naman tayo, mga maninay, mabuboring naman kayo. So, na lang mga inday, gawin na lang natin kung ano yung natin, routine natin sa buhay, kasi ito naman talaga yung routine natin every morning. Ganyan, kape, linis ng bahay. Nula na siya, day. Di na mawala sa akin yung araw-araw na paglilinis ng bahay. At least, tapos na tayo dito. And then, magkakape na ako habang mag-i-edit ako, mga maninay, para hindi masayaw yung araw natin. Kasi, ngayon sana is day off ko, pero walang day off dito sa atin, mga maninay. Hala, Bera, si Dudong walang day off. Kanina, pumasok si Dudong dito, day. Sabi niya sa akin, wag daw akong mag-alala. Ako nag-iingan wag mag-alala. Wag daw ako mag-alala, mga maninay, kasi ngayon daw sa trabaho niya, kasi di ba nagtrabaho siya sa weekend. Hanggang next weekend, mga maninay, trabaho pa rin si Dudong ninyo. So, nothing to do. Wala tayong magawa dyan, mga maninay, kasi yan na yung life ni Dudong ninyo. Magtrabaho talaga. Dati, di ba, nag-away kami niyan. Pero ngayon, wala na dahil kung saan na lang siya, mga maninay, kasi hindi mo naman yan mapipigilan, kasi trabaho nga. Meron silang minamadali na trabaho, mga maninay. And then, sabi niya sa akin, kasi nag-work daw siya, mga maninay, ng weekend, ang gagawin niya daw is 10% sa akin, day. Tapos, kinompute niya, mga maninay. Alam niyo ba, ako pahiga-higa lang ako, day. Padako lang ko, mga maninay. Tapos, sabi niya sa akin, okay, 10% sa'yo, yan yung reward niya daw sa akin, mga maninay. Kasi, hindi kami makapaglakad-lakad, hindi kami makakain sa di ba, ganyan. Mga street foods, ngayon lang naman yan. So, yes, mga inday, mga Dudong. Tapos, sabi niya sa akin, yan yung ibibigay ko sa'yo. Na lang, bigyan kita ng pera. 10% sa'yo. Nung kinumpute niya, mga maninay, alam niyo kung magkano? Sabi niya, ang laki pala! 400 euro. Sabi ko, wag mong ibigay sa akin yung 400 euro. Kahit half lang, 200 euro. Pero yan kasi mga pera na yan, mga maninay, ha? Itatago ko yan. Tapos, pag mayroon din mga bayarin, ibibigay ko din yan siya, day. Promise. Yung mga pera na binibigay sa akin, grabe ka yung pera na binibigay sa akin ni Dudong, mga maninay, ko din yan. Kung mayroon kaming kung pupunta kami ng, Estonia, tapos, minsan, ibibigay ko sa biyanan ko. Ganyan ako, mga maninay. Ibabalik ko din yan sa kanya, mga maninay. So, ngayon, sabi ko sa kanya, okay,
400 yan, ibigay mo sa akin na lang yung 200 euro. Sabi niya, okay, kasi this week, mga maninay, meron akong 400 euro. Sabi ko sa kanya, no, 200 euro is enough. And then next week na naman, 10% na naman daw. So, mayroon na naman daw sa akin. Sabi ko, tama na yung 200 kasi may pera pa din naman ako, mga maninay. So, yung mayroon nag-comment doon kina Arlene kasi blinak ko siya, dahil. Kasi alam nyo ba, mga maninay, tulad nga sabi ko sa inyo, binablock ko na yung mga taong feeling ko kasi, mga maninay, hindi naman nakakaganda, hindi nakaka-healthy sa isip natin, sa puso natin. So, ang gagawin natin is ibablock natin. May nagsabi, bakit ko daw ibablock? Dapat ganito. Why not? Why not, diba? Why not na hindi natin i-block yung mga taong hindi nakakapagtulong sa ating health, mga maninay? Ano lang naman siya dahil. So, ngayon, sabi niya sa akin, mga maninay, kinoment niya doon kay Arlene kasi nakablock na nga siya dito sa akin. Inubos ko daw yung pera ni Dodong Diyos ko, day. Ano bang pera yung pinagsasabi mo, mga maninay? Oy, ganun na ba talaga yung mindset natin pag mga maninay, pag foreigner na yung mapapangasawa natin, hala, doon siya natulog. Malamig kasi. Mga maninay, ganun na talaga yung mindset siguro natin, mga Pilipino. Ang foreigner, mga maninay, yung mapapangasawa natin, inuubos natin yung pera, yung foreigner lang yung umano sa atin, gumastos. Sus, Ginoo ko, day. Kung alam nyo lang, day, wala man din yan silang pera, mga maninay. Uy, ano bang uubusin natin? Wala man dapat ubusin sa kanila, mga maninay. Uy, depende na lang kung mayaman ka dito sa ibang bansa, day, yung mapangasawa mo, ayan, okay, pero pag sabihin mo, inubos ko yung pera ni Dodong, day, wala man pera si Dodong, day, na ubusin ko. And kung mayroon man ubusin man, mga maninay, ipera naman ni Dodong. Ala naman, magagalit ka, maninay, kung pera ng asawa mo ang inubos ko. Diyan, manggagalaitin ka na talaga sa akin. Pero kung pera naman ang asawa ko, at saka, di ba, wala man siguro problema, anak, day. Maproblema ka na lang kung kinabit ko yung kung kinabit ko yung asawa mo, tapos lahat ng sahod ng asawa mo ginastos ko, pera naman yun ni Dudong, day. Oy, ikaw talaga. Bakit ba mabig deal sa ating mga Pilipino pag makapag-asawa, tapos magpadala sa Pilipinas, tapos magagalit tayo kasi pinirahan natin yung ganito, ganyan. Hindi yan, day. Tataka naman mo, yaw-yaw, maninay. Kung dito lang kayo, mga maninay, maano niya talaga, wala naman pala silang pera. Kailangan kong kumayod, ganito. Wala, day, oy. Kaya ikaw, maninay, kung hindi ka man or I don't know, kung anong sitwasyon mo, dyan sa iban, or may asawa kang foreigner, o wala kang asawa, siguro nasa Pilipinas ka, na hindi mo alam kung anong buhay dito. Dito, yung pera nila dito, hindi mo hawak, day. Hindi mo hawak yung pera nila dito. Ay, taka ka lang. Yung pera nila, pero hindi ka nila hindi ka nila papabayaan sa mga kailangan mo sa bahay, pagkain, hindi ka talaga mamumroblema sa ngayong araw na ito, ano ang pambili ko ng bigas, saan ako kukuha ng pambili ng bigas. Hindi ka talaga niya, mga maninay, magugutom dito. Pero yung pera nila, yung bangko nila, yung sahod nila, nasa kanila yun, day. Ganon. Sa akin din naman, yung sahod ko din, mga maninay, na sa akin. Pero, alam ni Dudong yung bangko ko, ganito, kasi hindi man ako marunong, day. Uy, siya may nagkurik-kurik ng aking ng aking bangko, day. Pero wala yan sa akin. Hindi ako nagdududa kasi nga, mga maninay, give and take kami. Ang iniisip ko kasi, nung walang-wala ako dito, mga maninay, hindi ako nakapagtrabaho, wala akong income dito, kay Dudong lahat. So, suklit ko na din yung kay Dudong, mga maninay. Bilang asawa, na mayroon ka na, tutulungan kayo. Pero kung sabihin mo, ginastos ko yung pera ni Dudong para sa pangmanok ni Papa, pang ano ni Papa, huy, day, alam niyo ba? Ito, mga maninay, ha? Para lang maging masaya si Papa, mga maninay. Ewan ko, depende naman yan sa anak, mga maninay. Depende yan sa inyo kung paano ninyo. Kasi alam ko, mga maninay, nung bata kami, hindi kami pinabayaan ni Papa. So, si Papa, day, natalo siya. Natalo si Papa. And then, parang nakita ko na parang ang lungkot ni Papa na natalo siya. So, ang ginagawa ko, sinishare ako si Papa. Sabi ko sa kanya, ganun talaga. Pero sanay na yan si Papa. Day, talo, manalo, ganyan. Pero, ang gusto ko kay Papa, yung manalo siya para mag-enjoy siya, day. So, sabi niya, natalo daw yung dalawa niya manok. So, ang ginawa ko, sabi ko, okay, wag kang malungkot. Kasi hindi lahat ng oras sumang-ayon sa atin. Sabi ko sa kanya, ngayon talo ka, maybe next year, manalo ka na. So, ang ginawa ko, mga maninay, pinadalhan ko siya ng pera. Sabi ko sa kanya, mag-enjoy ka, uminom ka kung ano yung gusto mo, enjoy. Kasi
may piyesta doon sa amin mga maninay. Sabi ko sa kanya, enjoy. Huwag mong isipin na natalo ka. Ang isipin mo, masaya ka sa ginagawa mo. Ganyan ang sinabi ko kay Papa. So yun, nag-inom si Papa, nag-disco si Papa. Bilang isang anak mga maninay, ang saya-saya ko na nag-disco sila Papa kasi dati hindi man sila makaganyan dahil hindi sila makapunta sa mga diskuhan, hindi sila makapunta makainom-inom, nakatingin lang yan si Papa. Shinare ko yung kay Dodong, si Papa mga maninay, pag may piyesta, tumitingin siya sa ibang, di ba kasi sa pista ng bayan, sa pista ng bukid mga maninay, barangay, may table-table yan, tapos may magbibinta ng tanduay, pero mga ganyan. Ako mga maninay, gusto ko din bumili dati ng mga biscuit, di ba? Yung biscuit. Pero hindi kami makakabili. Pero naiintindihan ko, ang importante, nag-enjoy kami, nanood kami ng mga search. So si Papa dati mga maninay, tinitingnan, lahat talaga mga maninay, hindi ko yun maano, kasi tinitingnan ko si Papa, parang gusto niyang uminom, pero hindi niya kaya. Yung Red Horse kasi dati, dahil napakamahal. Yung Red Horse na yan mga maninay, ibili mo na yan ng katumbas ng 3 kilong bigas mga maninay. Ganyan siya mga inday, mga dudong. So sa akin ngayon, na mga maninay, na kaya ko naman bumili ng 2 bear or 3 bear, mga maninay, Red Horse yan. Yung 2-3 mga maninay, lasing na si Papa niyan eh. Isa nga eh, wala na eh. Ano na yan si Papa? So bakit ko ipagkakait? Bakit ko ipagkakait yung ilang years pagpanganak, nasa ganyan mga maninay, sila na yung nag-alaga sa akin, sila yung nagpapakain sa akin, rain or shine, bumaha, bumagyo man doon sa amin, inano kami nila mga maninay, tinaguyod kami. So bakit ngayon ipagkakait ko yung maliit na bagay para sa magulang ko? So hindi ko maintindihan sa ibang tao bakit pinoproblema nila yung paggastos ko sa papa ko, sa manok ni Papa, sa mga ganyan na hindi naman dapat mga maninay problemahin, di ba? Problemahin nyo yan kung kayo mismo, yung pinadala ko, yung inano ko kay Papa mga maninay, pinasugal ni Papa or inano ni Papa, yung tapong binili ng pagkain ng manok, kung galing sa inyo, yung hiningi ko sa inyo ba, ganun, doon tayo magagalit mga maninay. Pero kung hindi naman maninay, pinagpaguran din, ganyan, di ba? At saka, nagmamayabang na daw ako, kasi pagmamayabang daw yun mga maninay, kasi sinusuportahan ko daw para sabihin daw mayaman ako dito. Palagi ko naman sinasabi dahil na hindi kami mayaman dito. Kaya ko lang pasayahin yung magulang ko. Yan lang. Wala akong ibang ipagmamayabang dito. Ipagmamayabang ko lang is kaya ko lang pasayahin yung magulang ko. Pero kung yaman, wala kami yaman. Yaman sa pagmamahal. Of course, marami kami yung mga maninay. Tambak-tambak na yaman na mayaman sa pagmamahal. Pero pagdating naman sa pera, wala. Tama lang. Makakain lang tayo ng isang araw. Hindi naman tayo naghangaday na yumaman pa tayo dito sa mundo kasi hindi naman natin yung madadala sa hukay natin. O yan, katulad niyang ganyan mga maninay, dadamutan ko yung magulang ko, oo. Pag may pira ako, may pundo ako sa bangko na milyon-milyon, and then pag mawala yung magulang ko mga maninay, hindi ko nabigay yung kasiyahan nila, parang wala din. Parang aanhin ko itong pera na to kung nung buhay pa yung mga magulang ko, buhay pa yung pamilya ko, hindi ko naman sila napasaya. 'Di ba? Ganun yun siya mga inday. Kumbaga dito sa mundo ngayon, ang labanan is yung happiness. Masaya lang tayo mga maninay, go na! So ikaw day, kung malungkot ka, pang Ginoo pa naman, alam nyo, yung propenya is pang Hesukristo, yung kanuna yung panabang, ganyan mga maninay yung niya, yung tawag nito, propenya, pero yung lumalabas sa bunganga niya is masama. Alam ko bang, nag-profile ka pa ng pag Ginoo, tapos mangtas daig ka. So magkapi na ako maninay, wala lang, na-share ko lang mga inday, mga dudong. So sana gano'n na lang, kung ano man yung kasiyahan ng kapwa natin, enjoy. Kung mayroon man tayong jealousy kung mayroon man tayong pagsisilos sa kapwa natin, hindi yan may iiwasan. Ang gawin natin is mag-selos na dala inspirasyon. Kumbaga, gagawin ko to, maningkamot ako, kasi gusto ko din maparana sa pamilya ko ng ganyan. Ganun na lang yung gawin natin. Kasi hindi yan may iwasan. Kahit ako mga maninay, mararamdaman ko yung selos, pero ginagawa ko yung paraan, ginagawa ko yung yung dapat gawin para hindi man the best, katulad ng ginawa niya, at least, mayroon din ako mga maninay, mayroon akong maambag kumbaga sa pamilya ko, ganyan maninay. Dati pa naman mga maninay, kahit hindi pa naman kami nakikilala ni Dodong, hindi pa kami nag-meet ni Dodong mga maninay, sinusuportahan ko na talaga yung pamilya ko, hindi pa kami ni Dodong mga maninay, nagkatulong na ako, di ba? Palagi ko yung sinishare sa inyo. So hindi lang ngayon na tayo nagsuporta ako sa pamilya ko dahil andyan si Dodong, hindi.
inumpisahan kong magsuporta na magulang ko, 13 years old. Sabihin, imposible, 13 years old. Nag-graduate ako ng mga maninay, high school. Tapos, high school, elementary. Tapos, doon ako nirigla sa bahay ng amo ko sa Davao, mga maninay. Sa Buhangin, Davao City. Diyan ako. Unang trabaho ko. Ang sahod ko dyan is 800 pesos. So, ang 300 is sa akin, ang 500 kina mama. Ang nagdadala niyan si Auntie Bibi, yung auntie ko. Pag umuwi si Auntie Bibi sa Agusan Mars, pinapadala ko. Minsan, smart padala pa dati, mga maninay. So, ang sabi ko, kay mama, kunin nila sa smart padala, and then bili sila ng tinapay at saka Pepsi. Ganun lang yun siya, Day. Hindi lang ngayon. At least, pero ngayon mga maninay, medyo malaki-laki na yung improvement. Hindi talaga katulad dati na hindi pa sila makakain ng Jollibee, hindi pa sila makakain ng manginasal, kasi dati pag makapasok ka ng Jollibee, mga maninay, mayaman ka na. Kaya dati, ang sa isip ko, sa sarili ko, mga maninay, pag makapasok ka ng Jollibee, ikaw na yung pinakamayaman. Walang karapatan yung mga pobre na pumasok dyan. Pero hindi naman pala, Day. Kumbaga yan lang yung naisipan ko, mga maninay. Kasi halos yung pumupunta doon sa Jollibee, pumapasok ng Jollibee, mga maninay, pormado, nakapulo, nakasasakyan. Ang ganyan, mga maninay. Lalo na pag Sunday, ang gaganda ng pumapasok sa Jollibee, Day. Mga pormado talaga sila, mga maninay, nakadress, ganyan, mga maninay. Pero sabi nga nila, mga maninay, pag may sipag at syaga, makakakain din tayo, makakapasok din tayo, ganyan. Hindi man tayo mayaman, pero ngayon matatry na natin. Ganun, Day. Kaya ikaw, maninay, be happy and enjoy. Life is so short. Tanggalin natin yung puot. Minsan pa yung ibang mga maninay, minumura ako, nagmumura sa akin. Hindi ko lubos maisip. Siguro, bago tayo magmura, bago tayo isipin na natin, paano kung ako din yung mumurahin ni maninay? Ano kaya maramdaman ko? Laitin, ganito, ganyan, okay lang. Pero kung murahin ka ng mga maninay, parang ibang ibang salita, ibang stage, mga maninay, di ba? Kasi magmumura ka sa kapwa mo tao. Ano ba yan? Na hindi mo naman kilala, hindi mo makasama, lalo na pag mag-judge ka na, para siyang ganito, tapos hindi mo alam, may struggle pala sa buhay, hindi mo alam, itong ganito, depressed, ganyan, Day. Kaya hindi tayo agad-agad magbitaw ng mga salita ng tao na hindi natin nakasama at saka hindi nyo lubos kilala ang tao. Naka-edit na ako ng isa nating vlog, guys. So, ngayon, it's time to shine. Charis. Yes, mga maninay, ayan na. For the savings na tayo, mga maninay. Isasarado ko ito kasi magkuan man ako, Day. Magpakulo ako ng baka. Tapos, mayroon ako ditong isa. Ito na naman yung lalakarin ko. Dadagdagan ko na naman ito, mga maninay, ng dalawang, ganyan na biskwit. Ito kay Auntie Miloni, mama ni Gian, mga maninay. So, yan, tapos, dadagdagan ko pa ng isa ng ganyan para sa isa ko pang auntie, Day. O, diba? Hoy, ginoo ko. Halos dyan, mga maninay, mga bigay ko ito kay ganito, ganyan. Pero mga kuntila naman, mga maninay. Pero dadagdagan ko pa yung biskwit para kay Papa, sa kanila lahat. Tapos, ngayon is, magbabaka ako, Day, of course. Ito yung aking Becky. Kasi, diba, marami naman akong baka, Day. Ito hindi pa ito manuluto. May isda dito, may hito dito. But yeah, ito yung aking lulutuin ngayon. Ito din yung lechon. Maglilechon paksiw ako ngayon, mga maninay. Para special yung namin ni Dodong. Tawag nito. Araw. Kasi diba, palagi siya trabaho, Day. So kahapon, nagluto ako. Pero kunti lang. Lang yun. Yung pinakita ko sa inyo sa last vlog natin. Yun lang. Mga leftover lang namin yun, mga maninay. Tapos, saglit lang. Kasi itong baka na to, mga maninay, ewan ko bakit malansa. Malansa siya, mga maninay. Itong baka na to, malansa siya. So, ang ginagawa ko para matanggal yung lansya niya, mga maninay, pag papakulo muna ako sa isang bisis, papakuluan ko siya isang bisis, mga inday. Tapos, itatapon ko yung tubig niya, tapos lagyan ko siya ng suka, kasi, para hindi siya mangamoy. Ito yung ginagawa ko, ayan, ito, tapos, lagyan siya ng suka. Iba yung baka dyan sa atin, Day. Akin kasi, mga maninay, nagsasabaw talaga ako. Babalik pa nga ako doon sa Arab store. Kasi doon naman yung may mga baka, Day. Saglit lang. Ay, Diyos ko, Day. Saglit, mga maninay, ha?
Okay. Kuha muna ako ng suka. Ito. Tapos, mantika. Yan yung mantika. Magre-refill ako ngayon mga maninay ng suka at saka mantika. Kasi wala na dito sa aking lagayan. Ayan. Tapos ito palang mantika na to. Ito, lagayan ng mantika. Lalagyan ko ito para pang ano, para sa tawag nito steak. O, charis. Sa steak mga maninay. Pero bago yan, dito muna tayo sa suka. Napapakuluan natin itong baka. And then, first na kulo mga maninay, tapo natin. Kung gusto niyo mga maninay na parang hindi masyadong mangamoy yung suka, itong baka, ganyan yung gawin niyo. Papakuluan niyo muna, lagyan niyo ng suka. Ganon. And then, kasi matagal yan mga maninay, matagal yan siyang makulo. Ang gagawin natin ay magkuan ba? Muhumok. Ang gagawin natin dyan mga maninay, papakuluan natin ng 1 year. Grabe mo na 1 year, day. Uy! So, yan na. I-refill ko muna ito mga maninay. Couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. Mga manila, ayan na ilabay na natin itong kuan. Itong tubig dito kasi kuan naman ito. Malang sa kaayo ba? So, ang ginagawa natin is gaganyanin natin and then yung suka na yan mga maninay is iba yung amoy talaga niya day. Pero ngayon ano na siya ng suka. Na lagyan na siya ng suka, medyo okay na yung kuan niya, yung amoy ng kanyang karne. Fresh naman siya mga maninay, baka isipin nyo, kaya siguro maiba yung amoy kasi hindi mga maninay, fresh siya mga inday mga dudong, pero yung parang yung tawag nito, yung dugo niya ba, lain o baho day, ganon. Tapos, dito is lalagyan na natin ng water dispenser mga maninay. Ayan. And then, papakuloyin ko lang siya ng mga 20 years mga maninay para as in ano talaga siya mga inday mga dudong. As in, kulo good siya ba? Hello mga inday mga dudong. Good afternoon. Alam niyo dahil itong video ko na to is kahapon pa to. And then, ngayon ko lang talaga mga maninay. Ngayon lang tayo nakalabas kasi kahapon talaga is wala akong energy lumabas mga maninay. But yes, ngayon kailangan ko, kasi nag-vlog, nag-i-edit ako mga maninay. So ngayon, kailangan ko talagang lumabas para ma-exercise din ako dahil kasi, kumain ako ng tatar, which is okay naman siya kasi hindi siya carbohydrates mga maninay. Pero kailangan ko pa rin mag-walking. Tapos mga maninay, kanina pa sana ako makaalis dahil, ihi ako mga maninay. Maya-maya kunti, 5 minutes or hindi nga abot ng 5 minutes dahil ihi na naman ako mga maninay. Ewan ko kung ano to. So ngayon is, labas na tayo ng ano ba yan? Glit lang mga maninay. Labas na tayo ng bahay mga inday. Tapos, pupunta ako ng Prisma kasi mayroon ako ditong 7 euro. Ibibili ko na biskwit para maano na talaga mga maninay. Magiging okay na yung aking Ay, ano na naman ito dahil. Uy, yung aking mga package. Kanino ba to? Aha. Ano ba to mga maninay? Uy. Finland. Aha. Ano mga maninay? Sanglit lang. Kay Dudong to dahil. Kay Dudong to mga maninay. Kay Dudong yan lahat mga maninay. So tara na. Maano din yung panahon namin ngayon mga maninay. Oy, medyo makulimlim yung panahon namin mga inday. Wait lang. So, mga Dudong. Hindi muna ako nag-selfie kasi mayroon akong kasabayan na 2 matanda mga maninay. So ngayon is na tayo dito na tayo mga inday. Ayan medyo makulimlim. Wala na. Pa-winter na talaga day. Ay, Ginoo. Back to reality na naman tayo nito mga maninay. Hindi na naman tayo makapag-jacket. Na naman tayo, bukot na naman tayo mga maninay. Kasi malamig na naman, taglamig na naman mga inday. So ngayon is diretso ako sa may Prisma. Kasi alam nyo ba, dito kasi mga maninay sa Asia na to, mahal yung iniinom ko mga maninay. So punta ako doon sa may harap ng Prisma ba yun? Or tawag nito, doon sa isang Asian din mga maninay. Nabilihan ko ng tea, kape. Hinanay, napagod. Halo nay. Kalooy po taon. Ni nanay. Ang dami niyang binili mga maninay.
Ang dami niyang binili. So, pag hindi talaga ako makapag-walking mga maninay, hindi ako makapag-exercise na isang araw, tapos kinabukasan, parang ang tablay-tablay mga maninay ng aking katawang lupa, mga inday. Hindi pwede na nakatanga lang ako sa bahay dahil yung hindi ka mag-exercise, pag sanay ka sa exercise na walking, yung exercise ko din mga maninay is mild lang naman. So, okay mga inday, mga dudong. Hindi na yung mag-gym ka talaga. Hindi na mga maninay. So, na ano din ako, na tawag nito ay gikuan ko ba, murag nalingaw ko, may kachat ako na isang mga maninay Filipina, tapos natawa ako sa story niya mga inday, mga dudong. Naghihingi siya ng katulad daw kay Dudong, and then aantayin niya daw mga maninay na makahanap siya ng katulad kay Dudong. Bigyan ko daw siya mga maninay kasi iwan daw niya yung asawa niya kasi inom daw ng inom. Gusto niya daw makipaghiwalay. Saglit lahat, tingnan natin dito. Okay. Dito na ako dito. Gusto niya daw makipaghiwalay mga maninay. So, ang masasabi ko lang is mga maninay, mahirap din dito. Okay, kung sabihin natin as maghanap ka ng puti kasi ang isip nyo is makaahon sa kahirapan, and then okay yung buhay ninyo. Hindi lahat, masasabi ko lang sa'yo, hindi lahat pinalad maninay. Hindi lahat na nakapag-asawa ng puti is pinalad, mayaman, mabibigay lahat ng gusto ninyo, mabibigyan ng magandang buhay yung pamilya ninyo. Hindi po lahat yan mga inday, mga dudong. Yan ang palagi ninyong tatandaan. At saka hindi hinihingi yung mga puti mga maninay, hindi hinihingi yung lalaki. Okay, saglit kasi si tatay umupunta dito. Okay, so hindi hinihingi. Kung gusto mo talaga, ikaw mismo yung maghanap kasi nakakatakot mga maninay magbigay ng mga lalaki or lalaki, lalo na yung mga ibang lahi na hindi natin kilala, hindi natin sila kalahi. Kasi alam niyo mga maninay kung bakit hindi ako nagaano sa mga ganyan, hindi ako parang nagirito-rito din. Siguro kung kilala ko talaga yung tao, pero maski nakilala ko mga maninay, natatakot pa rin ako dahil kasi alam niyo yung tipong mga maninay, tawag nito, pag magka-problema dito, of course ikaw, isa ka din na masisisi kasi siyempre pag nag-aaway or ano mangyari, sasabihin doon na, di ba binigay mo ito, madadali ka dahil. So parang nagbibigay lang din ako ng sakit sa ulo ko maninay, ganon. At saka kahit siguro kilala ko talaga mga maninay kasi hindi naman natin hawak yung isip ng tao, ugali ng tao, di ba day? Kasi malalaman mo lang maninay kung kung tawag nito ay mabait yung tao pag nakasama mo na ng ilang taon, kasama mo sa buong araw, ganyan, kasama mo talaga sa bahay maninay. Pero kung sabihin mong kilala ko lang tapos hindi ko siya nakasama, parang nakakatakot mga maninay magbigay ng mga puti. At saka dito ngayon mga maninay, bihira ka nang makakakita ng lalaki na talaga mga maninay yung mabait. Kasi nakakatakot day. Baka isalbids kayo dito, isalmunin kayo, and then hindi natin alam. Tapos isa ako sa pamilya ninyo, siyempre, sino yung aanuhin? Sino yung tawag nito? Guko din ba? Ako yun day. Dito kami kumain ng dudong nung namin mga maninay, yung anniversary. Yan, itong restaurant na to. Mayroon pang madadaanan doon. Dito na ako dadaan. Saglit ha. Kasi pa mga maninay, naka-red pa. Wait lang. Red pa siya. Yan, pinipindot yan mga maninay para tumunog. Okay, naka-green na. Yes. Tapos, yun mga inday, mga dudong. So, kung gusto nyo, sumali kayo ng dating site. Maraming dating site ngayon maninay. Maraming dating site, pero mag-ingat kayo kasi maraming magluluko ngayon ng mga tao, ng mga puti, sasabihin ganito ganyan. Maninay, nakakatakot mga inday, mga dudong. Kaya be careful kayo kasi marami ng scammer ngayon dito hindi lang dito mga maninay, halos lahat. Mayroon na kasi alam na nila mga maninay yung mga mudus-budos, ganyan. At saka yung mga puti ngayon mga maninay, mga foreigner ngayon, nakikita na nila sa social media, lalo na sa mga rapitulpo na maraming mga ibang lahi na pinipirahan ng mga Pilipina, ganyan.
So parang sila din mga maninay, wise na din sila. At saka ito mga maninay, siguro yung iba, oo, nakapunta na ng Pilipinas, pero mas maganda pa rin mga maninay yung napaka-fresh, na wala pa siyang kalam-alam sa Pilipinas, wala pa siya, ikaw talaga yung tuyo niya doon sa Pilipinas. Mas maganda yan mga maninay. Pero pag may karanasan na siya sa Pilipinas or nakapag-travel na siya sa ibang nakakatakot dai, or nakakaano, baka hindi lang din ikaw, kasi mayroon na yan nangyari mga maninay na pumunta ng Pilipinas, akala niya makipag-meet sa kanya, yun pala mga maninay, pumunta sa ibang babae, 'di ba? Ikaw yung ka-chat niya, pero ibang babae yung pinuntahan niya. So be careful talaga. Kaya ako nung kami ni Dudong mga maninay, inano ko talaga na hindi naman sa sigurista or nabi ko talaga sa kanya, magdala siya ng libro or wag siyang makipag-usap sa kung kanino-kanino sa airport mga maninay, kasi nakakatakot din. Sabi kasi mayroon pa akong mga maninay, kasugat ba, ganyan. Yan mga inday, mga dudong. At saka kahit Pilipino pa yung asawa natin mga maninay, basta marunong tayong dumiskarte, aasinso tayo sa buhay. Yes, yung iba gustong pumunta dito, lucky yung iba, pero hindi lahat na nakikita ninyo sa social media mga maninay na ang saya-saya nila, wala na yung problema sa loob ng bahay. Kahit puti pa yan day, may problema yan sila sa loob ng bahay. At saka dito din mga maninay, hindi lahat din yung mga tao dito family oriented, kasi sanay sila, culture nila yan day na hindi na nakafocus ka lang sa family mo, hindi na nakafocus ka lang sa pamilya mo para tumulong mga kapatid mo, kamag-anak mo, o targado nila na tumulong. Hindi po lahat ganyan yung mga tao dito day, kasi hindi din nila pinupulot yung pera para itustos sa buong pamilya natin. Kung nakikita ninyo, katulad sa amin, mga ibang Pilipina na nasusuportahan nila yung family nila, yan sila mga maninay, nagtatrabaho din yan sila dito, nagkukuskus din yan sila dito, pero hindi lahat ng pera na yan kinuha doon sa asawa niyang puti maninay. Hindi yan ganyan mga inday, mga dudong. Kaya pag makapunta ka dito, magkukuskus ka and magtrabaho ka talaga, ganyan. So malapit na ako dun sa may Prisma mga maninay. May nagtrabaho dyan. Maganda yung panahon ngayon day. Ay, napakaganda kahapon. Maganda din masyado. Mainit masyado. Pero wala akong ganang umalis mga inday. So yan maninay, kung hindi man kita mabigyan, pero wag kang magantay din, kasi maubos na lang yung mga maninay taon, hindi kita bibigyan kasi natatakot ako. Isa pa, may pamilya ka dyan. Karma din yan sa akin day. Makakasira ako ng pamilya dahil sa bibigyan kita, kasi iiwan mo kasi may darating na akala mo foreigner. Ang karma na ba day, hindi pa naman yan sili na agad-agad. Yung karma pa naman is maramdaman natin hinay-hinay, ganyan maninay. So ang gagawin mo is mag-usap kayo sa asawa mo, ipaliwanag mo kung ano yung gusto mo at hindi mo gusto, ganyan mga maninay. At saka sumikap, kahit na mag-barbecue ka lang dyan, magbinta-binta ka dyan ng mga lugod, aasinso tayo sa Pilipinas. Dito maninay, malaki yung sahod, pero malaki din yung obligasyon mo sa buhay, malaki din yung bayarin mo dito. Kaya kung nangangarap kayo na pumunta dito sa ibang bansa, be ready din kayo, ganyan, kasi hindi din kayo agad-agad na makakauwi. Okay, thank you. Yes, makakauwi dyan sa atin, gumastos ka muna. Kung gusto mong umuwi, hindi ka agad makakauwi dito, mag-save ka. So ako naman mga maninay, nakakauwi ako dyan sa Pilipinas kasi nag-iipon din ako mga inday, mga dudong. Lucky na din ako mga maninay. And yes mga inday, mga dudong, speaking of Pilipinas, may nagtanong sa akin yung pag-uwi namin ng mga anak ni Dudong, kami nila Dudong. So yes mga maninay, yung araw na yun is aanuhin muna namin, pag-uusapan muna namin, at hindi pa din namin nasabi doon sa nanay ng mga bata, lalo na mga maninay, tingklasi din yung time na yan sa pag-uwi namin mga inday. Kaya hindi pa namin final talaga kung ang desisyon namin sa mga bata, kasi hindi naman na lahat na lang kay Dudong nag-aagad pa rin si Dudong, nag-ano pa rin si Dudong mga maninay sa desisyon ng nanay ng mga bata maninay. So maraming salamat, kasi marami na excited sa makarating si Eric at saka si Aini sa Pilipinas. Kahit ako mga maninay, excited ako. Pero bago yan mga inday, mga Dudong, yung araw na yon, kailangan muna namin ipaalam sa nanay ng mga bata. And of course, sa kanya pa rin yung desisyon mga maninay. Hindi yung sa atin yung desisyon.
So malapit ako dyan sa may Prisma. And then punta muna ako doon sa may sa may Asian. Doon sa kabila kasi mayroong doon mga manina, yung lemon na iniinom ko para sa aking tea. Doon ako bibili. Tapos yung lahat ng pera ko na to mga manina, yung yung coins ko, ibibili ko ng sabon at saka isang sabon lang kasi kulang yung sa auntie ko mga manina, yung auntie ko bibi. Mga hindi mga dulo, yun yung bibilhan ko ng sabon. Kasi tatlo yung yung extra na sabon, yun yung bibilhin ko. Tapos biscuit na. Hindi pa namin nabili yung yung isa pang palaman mga manina, yung apple na pangpalaman mga manina, hindi pa. And dito na tayo. Ay, day, makulimlim talaga ngayon, Lord. Huwag mo naman paulanin. Uy, ito na-miss ko to dito Avoy na. Na-miss ko tong store dito. And of course, yung Prisma. Yung pinaka-favorite ko na store, mga maninay. Prisma and at saka Saituri. Day, bibilhan ko si Dodong ng cake kasi nag-away kami kahapon, mga maninay. Same as usual yung pinag-aawayan namin. So, ito yun. Ito yun mga maninay. Ito yung lemon na yun, yung ko Kasi ang lemon na to is tag 2 euro. 2 euro lang naman mga maninay. Kuha mo na ako ng pangbitbit ko. Baka dito. Mahal talaga dito na yung nila maninay. Yung shrimp nila. Saan ba to? Wait. White Garden. Ito ba yun? Hindi ko maintindihan kung saan ito. Itong tag 9 euro. Kasi magluluto ako ng ngayon, ng shrimp mga maninay. Saan ba yung White Garden? 500 grams. Maghihingi ako ng tulong mga maninay. Ito ba yun? Delight. Kasi ayan ito ano na siya mga maninay? 10 euro. Pero ano yan ito ba yung shrimp na yan, yung White Garden na shrimp na yan. Mahirap hanapin. Hey, wait ko out mas kamain na ito ma. Ay, sorry, can you help me light this shrimp? White Garden, is it that one's shrimp? Yeah, white shrimp. Yeah, white shrimp. You don't have, yeah? You don't have it. Yeah, so I think I need to poise this one because every time I come, I always find this one but don't have, you know? Thank you. So, pinatanggal ko sa kanya mga manina yung price na yun kasi wala naman pala. Sabi ko sa kanya, tanggalin na yun kasi every time mga maninay na natatanong ako, ito day naghahanap ako nitong na to. Ubi. Sweet purple yam. Magkano kaya to day? Ayan Ito yung ko bibilhin ko next time mga maninay. Ay, buenas. Buenas. Hala, kalain man itong na to. Ay, hindi. Ito So mga maninay, babayaran ko na itong ito lang naman yung pinakatuyo ko dito day. Itong na to, lemon na to. Mga dodo. Ako. Nakabili na tayo mga maninay. Tapos ngayon is pupunta na ako sa may Prisma. Aladay, kaulan nun. Yun siya maninay. Naunsa na ba ni? So, tara na. Lemon lang yung binili ko. Tapos mayroong ipapabili niya sa akin. Chicken. 3 euro daw yung kilo. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Lahat ba yun? Sabi niya 3 euro all or sabi niya kilo daw. Hindi ko maintindihan si uncle, mga maninay. So, pareho kami walang hiya. Sigidig yung English namin, day. So, dito na ako. Ayan, yan yung Prisma na yan. So, pasok ako dito. Tapos, titingnan ko din doon yung yung tawag nito, mga maninay, yung aking collagen na iniinom dito, mga maninay. Ito pa naman yung nasabihan akong maarte daw ako. Hindi ba pwede maninay na naman kasi yun, vitamins din naman yun. So, hindi na pag-iinarte yun. Kung hindi, gusto ko dahil mga tao talaga minsan hindi mo maintindihan bakit nagagalit sa'yo, wala ka namang ginawa sa kanila, ganyan mga maninay. So dito ako papasok sa emotion. Ayan, emotion, pero bawal dito mag-film day ha. Babay muna kasi titingnan ko muna dito yung collagen na yun. Pero itago muna natin to mga inday. Ay, nagbago dito dahil dito ko binibili yung collagen na yun
Tingnan natin. Kasi hindi basta-basta dito dahil. Hindi basta-basta dito makapag-fail mga maninay. Saan ba yung ano nila dito? Ay, collagen. Dahil mahal talaga yun mga maninay. Yung collagen na yun dahil. Ayan. Ito yung collagen na yun. 33 euro na siya dahil. Ayan. Ito yun eh. 33 euro na mahal masyado. Ang mahal naman ng collagen na yun dahil. Yun yung vitamins na hiyang ako. Ay, yung collagen na hiyang ako mga maninay. Pero yun nga, sobrang mahal man niya dahil. Meron din naman dito. Patago-tago lang tayo dahil ito 26 euro. Meron ito mayroon 29, meron 33 euro. Ay, ang mahal. Labas tayo dahil kasi ang mahal ng collagen na yun mga maninay. Pero legit yung collagen na yan mga maninay. Lumabas ako mga maninay kasi hindi ko kaya. 33 euro mga inday mga dudong. Marami na ako mabibili yan eh. So punta na ako dito sa kabila. Ayan. Ang cute ng bata dahil Ginoo ko Lord. Ang cute ng bata maninay. So kukuha muna ako doon sa taas ng sabon. Isa lang kasi yan lang naman yung kulang ko. Sabon ng aking auntie. Tapos ano mga maninay, biscuit na. The rest is biscuit na yung ating bibilhin mga maninay. So akyat tayo doon sa taas, doon sa may cosmetics kasi doon yung mga sabon. Ayan, perfume mga maninay. Hindi na ako magpe-perfume kasi mas importante yung mga ganyan doon sa ating. Kasi yung perfume, hindi naman sila palaging umaalis. Doon lang naman sila sa loob ng bahay. So mas maganda sa kanila yung sabon. Ganyan mga maninay. Mamaya pupunta tayo dyan. Ayan, pero alam nyo, nag-away kami ni Dodong kahapon kasi dahil mag-prepare sana ako ng pagkain ng pansit. Pero sabi niya kasi mga maninay, 4 o'clock pa lang nasa bahay na siya. Umabot siya ng 8 o'clock mga maninay. Tapos pagdating niya doon sa bahay, may kausap na naman siya mga maninay. May ano na naman siya. Mayroon siyang ka-istorya mga maninay. So sabi ko sa kanya, imbis na mag-prepare ako ng pagkain, tapos dumating ka ng alas 8. Pero okay na mga maninay, napag-usapan na namin kasi yung biyanan ko tumawag sa akin mga maninay. Sabi niya sa akin, dapat daw kung mag-away kami ni Dodong, hindi ko na daw paabutin ng kinabukasan pa mga maninay. Dapat po pag-usapan agad namin kung ano yung problema namin mga maninay. Ito yung sabon na yun Ito yung bibilhin ko sa aking auntie mga maninay. 3 na siya mga inday. So ito, and ikot pa tayo dito sa kabila. Wala na day. Kay kuan man kaayo yung iba. Doon lang sa isa yung may doon sa may Satori, doon yung Saitori, doon yung tag 1 euro lang mahigit mga maninay.